tayo po ay sa aklat po ng Hebreo sa Tagalog. Hebrews. Chapter 1 hanggang dun sa pinakadulo ng chapter 2. Napapakilala po natin po ng bahagya po. Chapter 1 at chapter 2, brethren, dito po nakapundasyon lahat hanggang doon sa chapter 13. Kaya dito tayo mag-concentrate sa chapter 1 and chapter 2. Ang mga binabanggit na Apostol Pablo hanggang doon sa dulo ay nandito po lahat sa chapter 1 and chapter 2. Para po maiba sa pananaw po natin sa aklat po ng Hebrew, dahil sa aklat po tayo ng Hebrews nakadoon. Ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga Hebrews ay kaiba sa mga sulat niya sa Roma. Ang chapter 1, kung nababasa niya ang chapter 1, ang bukas na Apostol Pablo po dyan ay ang kanyang pangalan. Si Apostol Pablo, ang makikita niya sa chapter 1, verse 1 ng Romans. Pagdating sa Corinthians, una at pangalawang Corinthians, nandiyan kaagad yung pangalan ni Apostol Pablo na Apostol. Pagdating mo sa Galatia, ganun din sa verse 1, chapter 1. Pagka nasundan mo ang Ephesians, ganun din. Nandiyan ang pangalan ni Paul sa verse 1. Pagdating mo sa mga aklat na ito, katulad ng Colossians, katulad sa Filipos, katulad ng Thessalonica, katulad ng sa Timotheos, nandiyan ang unang-una ang pangalan ng Panginoon, ang ating kapatid na Apostol Pablo. Pero pagdating mo dito sa Hebrew chapter 1, iba ang kanyang introduction. Ang kanyang introduction ay patungkol kay Jesus. Kay Jesus ang kanyang introduction. Bagaman, ang pangalang Jesus ay nasa verse 2, ang kanyang introduction talaga ay si Jesus. At iban dito, brethren, kung para sa karagdagan, huwag malilimutan ang sulat ng Hebrews sa kamay po ni Pablo ay para sa mga Israelites lamang. Wala siyang binabanggit na katulad natin ng Hindi. Kung mapapansin niyo ang sulat ni James, sinulatan niya ang 12 tribes. Pero din si Peter, sinulatan niya 12 tribes. Si Pablo man ay sinulatan niya ang mga Hebrews. Pero kakaiba ang aklat ng Hebrews dahil nandiyan ang temple, nandiyan yung mga mababasa niyo yung kaparihan, nandiyan si Melchizedek. Ngunit sa mga binabanggit ni Apostol Pablo ng mga bagay dito ang pinakadakila dito ay si Jesus. Dakila si Moses, ngunit pinakadakila si Jesus. Dakila ang mga papari, ngunit si Jesus na pari o ang pinakadakila. Dakila man itong si Melchizedek, ngunit makikita niyo mas dakila pa rin si Jesus na ating Panginoon. At ang message ko natin sa una at dalawang kapitulo ay si Jesus, ang huling tinig ng Diyos sa maunggyo at sa buong sangkatauhan. Si Jesus, ang huling tinig ng Diyos sa maunggyo at sa sangkatauhan. Verse 1. Noong unang panahon, God at sundry times and diverse manners, sa iba't ibang paraan, ang Diyos ay nagdinig sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga prophets. Nagdinig ang Diyos sa mga Hudyo sa pamamagitan ng mga prophets. Ngunit ito ay sa iba't ibang paraan. Muli kong bagitin para makinig ko na. Ang Diyos nagdinig sa mga Hudyo sa pamamagitan ng mga prophets. Ngunit sa iba't ibang paraan.
Ngunit sa huling araw na ito, ang sinasabi ng Apostol Pablo, "Hath in these last days spoken unto us by His Son." Ngunit sa huling panahon na ito, nagpinig ang Diyos. Si Jesus na ang kanyang tagapagsalita. Si Jesus ang huling pinig ng Diyos sa mga Hudyo at sa sanlibutan. Bakit sinasabi natin siya ang pinakahuling pinig ng Diyos? Samantalang ng pagkatapos ni Jesus ay nandiyan ang mga apostol na nagpe-preach. Susundan niyo po ito. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo na si Jesus ang pinakahuling pinig ng Diyos sa mga Hudyo at sa sanlibutan? Samantalang pagkatapos ni Jesus ay may mga apostol at mga prophets. Para po sa ating kaalaman, ang mga preaching, teaching ng mga apostles after Christ's death, ang naman nito ay si Kristo. At ang mga katuruan ni Kristo ang kanilang itinuturo at ipinapahayag. Kung ano ang ginawa ni Kristo Jesus, yun ang naman ng kanilang preaching, ang kanilang mga teaching. Dahil ang mga salita at ang mga propesiya ng mga propeta sa lumang tipan, yun na ang itinuturo ng mga apostol at ang mga prophets sa New Testament. At sa tinasundan ng Diyos, sinasabi ni Pablo na si Jesus ang pinig na ng Diyos sa huling panahon na ito at hanggang sa dulo ng pinakahuling panahon. Dahil ang laman ng mga preaching at teaching ng mga apostol ay si Jesus. Kung nagsulat man sila ng mga aklat katulad ng Roma, katulad ng Corinthians, katulad ng Galatia, katulad ng Ephesians at Filipos, ito ay ang katuruan ni Kristo Jesus, ang kanilang sinusulat, at kung ano talaga ang ginawa ni Kristo Jesus para sa sangkatauhan. Kaya hindi mapapagalinangan na tama ito sa Apostol Pablo na si Jesus ang pinakahuling speaker ng Diyos tungkol sa kaligtasan sa buhay ng mga Hudyo at sa sangkatauhan. Kung ganyan niya, kung maalala niyo ang sinasabi ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 10, ay sinasabi ko, itong tao ito ng Panginoon Jesus, na siya Panginoon natin, ang pinakahuling pinig ng Diyos sa bansang Israel, dahil noong siya ay pumunta dito sa digdig, wala siyang ibang hinahanap kundi ang mga Israelites. Kaya nung pahamuin ng Panginoong Jesus ang 12 apostles, ang sinasabi niya sa Matthew chapter 10 verse 6, huwag kayong pupunta sa mga hindi, kundi ang puntahan niyo, hanapin niyo ang mga nawawalang tupa ng Israel. Pagpupuhan ko ito, na ang pinuntahan ni Jesus ay ang bansang Israel. Ang hanapin ang mga nawawalang anak ni Abraham. At pagkatapos nito nung si Jesus ay nawala, namatay at muli namuhay at pumaroon sa kanyang kinaroonan dati, ang naman ng mga katuruan ng mga apostol ay yung kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross ng Calvary. Let me read in chapter 10 ng Peter. Kaya papatunayan natin ang mga sinasabi ng Apostol Pablo na si Jesus ang pinakahuling pinig ng Diyos sa mga Hudyo at sa sangkatauhan. Chapter 10 ng Gawa, noong nagpakayag dito si Peter sa mga Gentiles, at ang sinasabi ko niya dito ay ganito. 36. The word, ang salitang ito, ang sinasabi ni Peter, the word which God sent unto the children of Israel, yung salita na dinala ng Diyos sa mga anak ni Israel para magkaroon sila ng peace by Jesus Christ. That word, 37, yung salita na yan, which was published throughout all Judea. Ang simula nito ay doon sa probinsya ng Galilee. Ang sinasabi ni Peter, ano lang ito? Unang-unang ipinadala ng Diyos ang mensahe. Pagkatapos sa Jesus ay matay, unang-unang direksyon ng mensahe ay ang mga Hudyo.
Kaya nga medyo nagkaroon ng problema ng si Peter na balitaan ng doon sa mga hindi nag-preach. Ang salitang ito kasi ay sa mga Hudyo talaga una. Pero ngayon, nandito ako sa inyong harapan ng Cornelius. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, brethren, na walang pag-aalilangan ng salita niya, Apostol Pablo sa mga Hudyo na si Jesus, ang pinakahuling pinig ng Diyos sa buhay niya, ng mga Hudyo, pagkatapos ay sa buong daigdig. Dahil ang salita ito na iniwan ng Panginoong Jesus na nasa kamay ng mga apostol ay unang-una ay ang mga Hudyo. Kung maalala niyo pala yung chapter 1 ng Romans, verse 15 and 16, sinasabi niya, I am not ashamed to preach the gospel. For this is the power of God to save to those who believe first, the Jews. Pagkatapos ito ay sa mga hindi. Kaya unang-una talaga ang hinahanap ng gospel ay ang mga Hudyo. At pagkatapos ay sa mga hindi. Brethren, ito ang mga magtibay ng salita. Nagtuto nga ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dahil minsan, noong nag-pre-preach si Kristo Jesus sa John chapter 12, ang aking salita, ang aking naturuan ay yung naririnig. Ang sino magsasampalataya sa akin ay sumasampalataya sa Ama. Dahil ang aking salita, ang aking sinasalita ay galing sa Ama. Kaya pagka nireject nyo ang aking salita, nireject nyo ang Ama. Sapagkat ang salita na ibinigay niya sa akin, yun naman ang binibigay ko sa inyo. Kaya siya yung tinig ng Diyos sa huling panahon. 44, chapter 12 of John, Jesus cried and said, He that believeth in me, believeth not on me, but on him that sent me. And he that seeth me, seeth him that sent me. I am come a light into the world, and whosoever believeth on me shall not abide in darkness. And if any man hear my words, and believe not, in the last verse. For I have not spoken of myself, but the Father who sent me, He gave me commandment. And I should say in what I should speak. The salita, ini-preach, i-Christ, sa kalagitnaan among the Jews, sa kalagitnaan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya ng Hudyo ay ang salita ng Ama. Wala nang iba. Hindi nagbuhat sa mga salita ng tagapagturo ng sa Israel na katulad ng Sadducees, Eskriba, hindi doon galing. Ang tinig ng Diyos ay ang tinig ni Kristo Jesus. Ang kanyang katuwaan, ang kanyang buhay. At ang kumaalinaw na tinig ng mga apostol, na tinig ng Diyos kay Kristo Jesus, ay ang kanyang kamatayan. Ang pinakahuling tinig ng Diyos sa mga Hudyo ay ang kamatayan ng Jesus. At para hindi kayo magkaroon kayo ng kaalaman dito sa aklat ng Hebrews, ang aklat ng Hebrews ay tungkol sa kamatayan ng Jesus. Kung bibigyan natin ng chapter 9, verse 27 and 28, mababasa niyo rin. Kung paano ang tao minsan lang mamatay, ganun din si Jesus, minsan lamang din siya namatay. Pagdating sa chapter 10, babasahin ko po sa inyo para mapatunayan natin, magkaroon tayo ng kahit paano knowledge dyan sa aklat po ng Hebrews. Kahit mahaba na ito, ay silang. Chapter 10 ng Hebrews, verse 10, create natin para magkaroon tayo ng buhay sa kaisipan. Chapter 10, verse 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ. Sana lang yan. Pagdating mo sa chapter 2 ng Hebrews, verse 9, tinikman ni Jesus yung sana tayo ang mamatay. Pero siya, tinikman niya yung kamatayan. Yan ang verse 9. Pagkatapos niya, mapupuno ito tungkol sa kamatayan ng Panginoon. Dahil mayroon tayo mababasa ulit dito sa 20:27 ng chapter 10. But the second faithful looking for the judgment and fearing indignation which devour the adversaries. Verse 29,
of how much solar punishment suppose shall you even thought worthy, who had trodden under the foot of the Son of God, had counted the blood of the covenant. Yung blood of the covenant, ito yung tumutukoy doon sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Napakarami, brethren. Kaya sinasabi ko po sa inyo, tungkol sa kamatayan ng Panginoong Jesus, ang nilaman ng Hebrews. Pagkaituloy natin, mawawalan na tayo ng oras. Pero tiyak ko ito, pagkababasahin ko ito, patungkol sa kamatayan ni Jesus, napakarami dito. Kaya naman, brethren, ang tatanungin natin ngayon, dahil sa huling panahon ay si Jesus nga ang tinig ng Diyos. Wala nang iba. Huwag kayong maniniwala na meron pang ibang aklat na salita ng Diyos. Wala na. Ito na. Dahil dito nakasulat kung ano ang gagawa. The finished work of Christ. Wala nang iba pang aklat na katulad ng Quran. Si Muhammad ay hindi siya yung huling tinig ng Diyos. Hindi ito. Si Kristo Jesus. Last speaker of these last days sa buhay ng mga Diyos. Ngayon, kung si Jesus, ano kung si Jesus ang pinakahuling speaker ng Diyos sa mga Diyos? Di ba tayo nagtatanong? Ano yan, Pastor? Kung si Jesus nga, ano meron dito kung si Jesus nga ang pinakahuling tinig ng Diyos sa mga Diyos? Bagaman, ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay nagbigay ng isang mas mabuting better covenant ang tawag ni Pablo sa Hebrews. Better covenant ang kanyang ginawa doon sa kanyang kamatayan. Pero huwag mo palilimutan, mas napakadelikado at kailangan ng pag-iingat ang paghawak ng kaligtasan na ibigay ni Jesus sa mundo. Totoo na mas better, pero mas papangalit pa na ito dahil ang sinasabi niya dito sa verse 1 and 2 ng chapter 2. Kung noon ang mga anghel ang ginamit ng Diyos sa pamagitan nagbibigay ng mga mensahe ang mga anghel sa mga prophets. At ang mga prophets ay nagbibigay ng mga mensahe sa aking mga magulang na sinasabi ng Apostol Pablo. At yun, pagka ang mga salitang ito ang anghel na binibigay sa mga prophet, pagka ito'y hindi usunod, walang pag-aalinangan. Tatanggap sila ng kaparusahan. Lalo na pa kaya, hindi ba't lalong tatanggap tayo ng kaparusahan? Dahil si Jesus na ang nagtinig sa atin. Dahil na rin ang chapter 2. And then Bruce. Ano ngayon, Pastor, kung si Jesus ang pinakahuling nagsalita sa mga mundo, sa buong daigdig, napakadelikado dito. Dahil sinasabi niya dito, verse 1 to 2, therefore, we ought. Kaya nga, bakit kaya nga? Ano kung meron itong kaya nga? Si Jesus, pagkatapos yung mabasa niya sa verse 8, sa chapter 1, itong speaker na ito ay pinakilala ni Apostol Pablo. Mas sigit ito sa mga anghel, si Jesus. Kung mababasa niyo dito sa verse 4, mababasa niyo mas sigit si Jesus sa mga anghel. Hanggang sa pinakahuling versikulo ng chapter 1, mababasa niyo si Jesus ang Diyos. Ang huling speaker na ito ay siya yung pangalawang persona ng Diyos. Kaya malalagay sa panganin ang mga Hudyo. Pagka nila, pastangan nila ang kamatayan ng Panginoong Jesus. Ang kamatayan ng Panginoong Jesus ang pinakahuling tinig ng Diyos sa mga Hudyo. Pagka nila, pastangan ito sa pamagitan ng pag-alilangan. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, wala nang natin pinapanghain para sa inyong kasalanan. Napakadelikado. Sa chapter 10, babalikan po natin ang chapter 10. Verse 26. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth,
There remaineth no more sacrifice for sin. 29, kung lalapastangan mo ang kabinandiwan ng iba ang kamatayan ng Panginoon Hesus sa kanyang dugo. Ang sinasabi niya sa 31, nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Ang sinasabi ng mga ilan, what you are saying, you are saying, hindi. Sa katotohanan niya, pag dito ang surat niya ay saling huwag mahulog ang mahulog. Huwag mong lapastanganin ang dugo na minsan ay natigis sa kubinandig ito. Dahil pagka nilapastanganin mo, ang sinasabi natin sa Pablo ay mahuhulog ka sa kamay ng Diyos. At pagka nahulog ka sa kamay ng Diyos, ang sinasabi niya sa chapter 18, verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Sapagkat sinasabi niya sa verse 30, balsing ka muna niya ako Diyos. Ako ang mag-iinterview. Kaya, nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Sa paglapastangan sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Pagka hindi natin niyakap na mabuti ang kaligtasan na minsan ay ginawa ni Hesus para sa mga Hudyo. At ang sinasabi sa chapter 2, balikan mo natin. Ano ngayon mo si Hesus ang pinakahuling king ng Diyos sa mga Hudyo at sa katauhan. Now, verse 1. Therefore, kaya nga, bigyan natin ng halaga. More earnest heed to the things we have heard. Yung narinig na natin noon kay Jesus. Kay Jesus ito, atin na niyo mabuti. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Baka mabunas tayo mula doon sa mga salita na narinig natin. Lest at any time we should let them listen. Dahil kung, for if the word is spoken of angels was steadfast, napakatatag ng mga salita ng ngayon, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape? Ito na. Ito yung sinasabi ni Pablo. Hindi tayo makakaiwas. Kung ang mga salita ng ngayon ay hindi mo maiiwasan noon, tatanggap ka ng pag-usap pagka hindi mo binigyan ng halaga. Hindi ka rin makakaiwas, higit sa lahat. How shall we escape if we neglect so great salvation if that first began to spoken by the Lord? Ang kaligtasan ng mga Hudyo ay unang narinig nila sa bibig ng Panginoong Hesus. Ako ang tinapay galing doon. Ako'y galing doon, hindi ako galing sa lupa. Ang tinapay ng mga Hudyo ay galing doon. Ako yun. Sinasabi ni Jesus. Ang daming mga salita para maniwala lang sila na si Jesus ang kanilang buhay. And if the word, how shall we escape if we neglect the great salvation which at the first began to spoken by the Lord? Libag doon, kinumpirma ito ng Diyos. Libag doon, kinumpirma ito ng mga apostol. Libag doon, kinumpirma ito ng Banal na Espiritu. Kaya, ang sinasabi niya dito ay napakadelikado. Ngayon, sa buhay ng mga Hudyo, nalapastanganin ang kamatayan ni Jesus. Binabanggit doon sa verse 7 hanggang sa verse 10, ang mga gawain ng mga papari, ang mga dugo ng mga hayop, dahil sa mga Hudyo nga talaga ito. Ngunit, walang nagawa ito sa salvation ngayon na nasa iyo, kundi yung kamatayan ni Jesus, ang nabili sa inyong mga kasalanan. Huwag sanang napastanganin ang kaligtasan sapagkat ito na ang pinakahuling tinig ng Diyos para sa kanila. At dahil sa Jesus, ang pinakahuling tinig ng Diyos sa kanila, ang buong daigdig. Ang sinasabi niya ay, huwag kayong maatras sa chapter 10, dahil ayaw ng Diyos na umaatras. Hindi tayo yung mga taong umaatras ng mga Hudyo. Magpatuloy tayo ang sinasabi niya Apostol Pablo sa chapter 10. Dahil pagka umatras ka dyan sa salvation na yan, hindi malulugod ang Diyos sa iyo. Dahil ang sinasabi niya, kailangan ang mga matuwid na pinatuwid ni Jesus ay mabuhay sa pananampalataya. At dahil sa Jesus ang pinakahuling tinig ng Diyos sa kanilang buhay, huwag kayo maatras ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 37 at sa 39 verse 8.
At dahil sa si Jesus, ang pinakahuling tinig ng Diyos sa kanilang buhay, hindi sa lahat ay doon ang gagaling ang kaligtasan nila. Hindi sa mga seremonya na nandun sa templo, na pinamumunuan ng mga papari. Hindi yan. At sinasabi ng Apostol Pablo, dahil si Jesus ang pinakapiling nito sa huling panahon sa kanilang buhay, pagka walang kabanalan, hindi makikita ang Diyos. Nandito na ka dito, sa 12:14, nandyan yan. Sundan ninyo ang kapayapaan ng lahat ng tao at ang kabanalan. Dahil pagka walang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. Yun ang dahilan ng nakakatakot. Yung pinakahuling speaker ng Diyos, si Jesus. Kaya ang pinakahuling sinasabi ng Apostol Pablo sa chapter 12, verse 12, palakasin nyo ang iyong mga kamay. Palakasin nyo ang iyong mga knees. Ano ba itong knees natin? Yung mga natin, yung mga tuhod natin, yung pananampalataya natin, palakasin nyo. Makikita nyo ang chapter 11, pananampalataya ito. Pagdating niya sa chapter 12, verse 12, lakasan ninyo ang iyong mga pananampalataya. Palakasin nyo mabuti. Chapter 12, verse 2, panghuli ang sinasabi ng Apostol Pablo patungkol doon sa kaligtasan na yan ay kaya muli-muli inyo itong si Jesus na naghirap ang kaligtasan na yan. Itanggalin nyo ang mga pumipigil sa atin na kasalanan para matapos natin so that we finish the work that God set before us. Wala ni Apostol Pablo na dito, tanggalin yung mga pumipigil na yan, mga kasalanan na yan, at mga bigatin na yan. Kailangan tumakbo tayo doon sa takbuhing inilagay ng Diyos sa ating harapan. Verse 2, katulad doong takbuhing ginawa ni Jesus sa kanyang harapan. Ang saya-saya niyang tinapos ang takbuhing na ito. Kaya kung si Jesus, tinapos niya ang kaligtasan ng mga Hudyo, tatapusin din natin ang kaligtasan na sa atin na ibibigay natin ito sa iba. Kung anong trabaho natin, tulong-tulong tayo para matapos natin. Amen? Kung nasa panganib pala, yung napakadelikado pala yung pagkakandel ng mga Hudyo, kaligtasan na ibinigay ni Jesus sa kanila. Napakadelikado. May karapatang parusa ang sino mga mabawal ng bahala. Wala nang atrasan, sabi na Apostol Pablo, ang maghintil man tayo dito. Kung ibawal ang bahala mo ang kagandahang loob ng Diyos, alalahanin mo ang sinasabi ni Pablo sa mga hintil. Kung ang mga sangang manghinan ay dinali ng Diyos na ibang mga Hudyo, gaano pa kaya? Ikaw ay naibugtong lamang. Sa Romans chapter 11, verse 21 po yan. Napakalaking warning ang aklat ng Hebrews na huwag silang mabalik doon sa kasalanan na doon sila nabubuhay. Warning din ito sa atin na magpakabanal tayo. Tapusin natin yung mga trabaho natin. Tanda ito lang. Pinatanggap mo yung message ni Pastor Ede. All sincere will not affect the all the action na. Patunayan natin na ang faith natin kay Kristo Jesus, yung trabaho natin, ginagawa natin. Amen? Pangalagahan natin. Dahil kung warning ito sa kanila, warning din ito sa atin. Brethren, si Jesus ang pinakahuling tinig ng Diyos sa mga Hudyo at sa atin. Kaya, magpatuloy tayo, brethren, namin. Let us pray. Tagad mo po, O Diyos, dahil ikaw naman po, O Diyos, ang nagbigay ng mga tinig na ito. Ang pinaka-huling tinig na yung binigay sa mundo-ibig ay kamatayan ng iyong anak na Jesus. Ipinangahawak ng mabuting Pablo ang kaligtasan ng nasa mga Hudyo, ahawakan din mo namin. Kapapatuloy ko namin ito hanggang sa matapos ko namin ang aming takbuhan sa namin Jesus.